Paano ba mag-fill in ng loneliness? Yung mga love songs natin, puro sad songs yan eh. You will feel lonely. You feel in envy, you will be envious. You feel in pride, ang alam mo ikaw yung tama, lumalabas po yan. Ano man ang ating nilalagay sa ating isip, yan ang nakikita sa atin. It sinks in within the heart. And when trouble comes along, kitang-kita yan. Ano nga ba ang mga ine-entertain natin? Mga sources natin, TV. Anong pinapanood natin sa TV? Internet. Naku, dyan po tayo minuminuto na bubuhay. Nandyan ang mga e-books, mga movies, TikTok, yung mga young adult unbeliever ladies, pag nag-TikTok, talaga namang ang message sexual. Tapos nakikita ng mga young ladies, ginagaya. Mga feeds ng ating Facebook everyday. Yan po ang mga sources natin. Computer games. Yung sinasabing ML ba yun? Mobile Legend. Ano ba yung tema ng mga yan? Lahat ng mga sources na yan, 98% na yan, ang tema niyan is worldly. Nilalayo tayo sa Panginoon. Yung mga games, patayan. Kill them all. Kill, kill, kill. Maya-maya, inutusan ng daddy, galit. Paano? Nilalaro, patay, patay, patay. Mag-ingat po tayo. What we fill in our cup, yun po yung lumalabas. So, these things are virus. At habang nag-i-indulge ka dyan, nagmumultiply yan. Baka darating ang araw, tubuhan ka na. No? Di ba? Pag COVID, tinubuhan, nalalagot na, baka kunin ka na ng Panginoon. So, how do we fight COVID? We boost our immune system. Tayo ay nagpapalakas. Ganun din po sa ating spiritual. We boost our spirituality sa pamamagitan ng filling in our cup with godly and heavenly treasures. Sabi sa Ephesians 5:18, "And be not drunk with wine, wherein in excess, but be filled with the Holy Spirit." Napaka-extreme po ng comparison, laseng tsaka spiritual. Bakit kaya? Pag nakita ka ng isang laseng, kitang-kita, pasuray-suray, filled siya ng alcohol. Kaya when you are filled with the Holy Spirit, dapat kitang-kita rin. Pag tumingin ka kay Brother Willie, spiritual yan. Pag tumingin ka kay Brother Ron, spiritual yan. Pag tumingin ka kay Pastor, spiritual yan. Kasi, these men are filled with the Holy Spirit. Nakikita. Kasi, inaalagaan nila ang kanilang cup, ang kanilang heart. At ito ay lumalabas. The abundance of the heart, the mouth speaketh. Sabi sa Luke 6:45. Luke 6:45. A good man out of the good treasure of his heart bringeth forth that which is good. And an evil man out of the evil treasure of his heart bringeth forth that which is evil. For the abundance of the heart, his mouth speaketh. Sa Tagalog po, ang mabuting tao ay kumukuha ng kagalingan sa mabubuting kayamanan ng kanyang puso. At ang masamang tao'y kumukuha ng kasamaan sa masamang kayamanan, sapagkat sa kasaganaan ng puso ay nagsasalita ang kanyang bibig. San po ba nahuhuli ang isda? Ang isda ay nahuhuli sa sariling bibig. So nahuhuli po tayo, pag tayo ay naratel, ano yung lumalabas sa atin? So what's in your cup? Paano ba gumagana ang ating isip? What should we fill in our cup?
Number 1 po, our lives must be full of faith and not of fear. Sabi po sa Psalms 46:1, God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Biruin mo ang iyong source ng lakas, ang Diyos na lumikha ng langit at lupa, ng buong universe, lumikha sa iyo at sa akin. Yan po ang source ng ating strength. Saan ka pa matatakot? Ang sabi sa verse 10 ng same chapter, Psalms 46 verse 10, be still and know that I am God. I will be exalted among the heathen, I will be exalted in the earth. As a child of God, naniniwala po ako, we should work out our salvation. Tignan po natin sa Philippians 2:12. Philippians 2:12. Minsan po nako-confuse yung ibang organisasyon sa verse na ito. Philippians 2:12. Na parang ang salvation pinaghihirapan. Tingnan po natin. Wherefore, my beloved, as ye have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence. Work out your own salvation with fear and trembling. Yung fear and trembling dito, seryosohin ang ating pagiging ligtas. Hindi po tayo nagpapagal para maligtas, ngunit ine-exercise natin yung pagiging ligtas natin. Ano po? Panindigan natin na tayo ligtas. Anak ng Diyos. Sabi ni Brother Lito, palangit na. Nagpapalakas tayo hindi para maligtas, kundi para lalo pang magamit sa ikakaluwalhati ng Panginoon. We choose faith rather than self. Alam ko po yung mga kalalakihan natin dito, adult men, pag na-assign yan na mag-preach, kaba kaagad ang nararamdaman. Sa akin yun, ewan ko, parang ganun din ata sila. Na parang kung tatanungin kami, parang I'd rather not, wag na, hindi ko kaya yan. Kasi nakakaba kaya. Kanina parang mayat maya ako nasusuka. Binubulungan ko si Brother Ron, nasusuka ako. Pero these men choose faith rather than fear. Kaya tayo nakakatayo dito, pinili namin ang Panginoon. Kaya masasabi, pag nakakapagsalita tayo dito, sa Diyos ang papuri. Tinanong ko po si nanay ni Sister Lynn, si Nanay Lita. Nagsabi pala ako kaninang umaga, nagbe-breakfast kami, Nay, pag-pray niyo po ako, magpe-preach ako mamayang hapon. Kinakabahan po ako Alam niyo po ang sagot niya? Kinaya nga ni JC kaya mo yan. Lumakas ang loob ko. Maraming salamat sa ating mga young men na nakakapag-preach na dito. Alam ko na ganun na lang, pinili niyo ang faith rather than fear. Alam niyo po, pagkatapos ng preaching, pag nakakapag-preach dito, talaga namang we have experienced the glory of God. Ano po? Alam ng preacher, ng bawat preacher yan, na Diyos ang kumilos. Di ba pag na-assign ka mag-preach, like a week from now, nag-iingat ka na, bawal ako magalit. Dapat maaga akong gumising. Basta nag-iingat ka. Nag-iingat ka. Pag gising mo sa umaga, marunong ka ng mag-daily in the Word. Dapat kaninang umaga, nagbukas ka ng Jeremiah chapter 6. Chapter 6 na ngayon, di ba? Kasi nag-iingat ka na, magpipreach ka Kailangan mo ang Panginoon. Kaya blessing. Blessing ang mag-preach. Pribilehyo. Di ba? When someone spilled your coffee, kaya mo bang piliing magalit? Bakit? Dahil ba malakas ka? Dahil ba maganda ang araw mo?
Dahil ba sadyang mapagtimpi ka? Hindi po. Dahil nung umaga, paggising mo, pinili mo ang Panginoon. Jesus, fill me with your Holy Spirit. Gamitin niyo po ako ngayong araw na to. At ano man ang mangyari sa mga eksena sa araw na yan, kaya mong ngumiti. Kasi nagbe-bear fruit ang Holy Spirit. Ang Diyos ang nakikita sa iyo. We ought to choose Jesus every day. Working out our salvation is every day. Naalala ko ang testimony ni Sister Lynn nung siya ay nag-testimony nung pumasa sa exam. That's 4 years ago. Nag-feed po yung kanyang video sa aking feed. At ang sabi niya, it's not about me, it's about Him. Ano po, palaging it's about Him. Meron po tayong accomplishment bilang anak ng Diyos dahil pinili natin ang Panginoon. So what's in your cup? What spills over when life shakes you up? Number 2, our lives must be full of fruits, not of faults. Yan po yung fruits of the Holy Spirit. Galatians 5:22 and 23. You fail when you choose self. Ourself, if you choose self rather than the Holy Spirit, Holy Spirit that lives in you, you are letting the flesh take over. Ikaw yung driver ng buhay mo. Kahit meron kang Kristo, nasa sa isang tabi siya, at ikaw ang nagmamaneho. Now the flesh is weak. At nangunguna dyan yung pride, mapanglamang, madamot, magagalitin, covetous, yung gusto mong angkinin, yung pag-aari ng iba. Mapagnasa. Gusto mo yung hindi naman sa'yo. Each time na pinipili mo ang sarili mo, you quench the spirit. Ano po, na-illustrate ko one time yan, at gusto kong illustrate ulit ngayon. This is you. When you choose the Holy Spirit, meron kang ningning. Meron kang beam ng Holy Spirit, nakikita yung love, joy, peace, long-suffering, goodness, faith, meekness. Siyam po yan. Yan ang nakikita. But when you choose self, halimbawa, you spilled your coffee. Nalagyan yung iyong polo na napakaganda, bagong plancha. Pag pinili mo yung self, galit ka. But then, if you filled with the Holy Spirit, this what happens pag galit ka. Ikaw ang nakikita. Nawawala yung beam ng Holy Spirit. Si Aristotle ang nakita. Si Aristotle na magagalitin, hot-tempered, no, mayabang. Pero pag isinuko mo yan sa Panginoon at pinili mo siya, ang Panginoon nakikita. And I tell you, this should be our practice daily. Work out your salvation. Alam niyo po, 2 taon na akong 78, 79 kilo. Meron na po akong tiyan. 2 years na. Pero before that, palagi ako nagpo-push up. Araw-araw before shower. Nagbaganda po ang fitness ko. Because working out should be daily. Ano po, pag natin nakaligtaan yan at nasanay na tayo, nalilimutan na natin. So ang Christian living is a everyday decision choosing Christ and choosing Him to shine in your life. So, can we read that? Galatians 5:22 and 23. Yan po pala. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such there is no law. Ano po? Love. Kaya ba nating umibig ng hindi kaibig-ibig? Hindi po. Because that's agape love. Pag human love ang pinag-uusapan, we love when we get something back. Two-sided palagi. But then we have Christ.
in our heart. So, we can able to love. Dahil ang Diyos na ang kumikilos sa atin, hindi na ikaw. Kasi yung ikaw, limited. Limited ang pagmamahal mo. Kailangan mo ang Panginoon na mag-bear fruit sa iyo para able ka na rin mag-love na walang balik. Joy. Meron po tayo niyan. Dahil balikan lang natin na tayo'y palangit na, niligtas tayo ng Panginoon, despite of who we are, we have joy. Kapayapaan. In the midst of pandemic, pag lumuhod ka sa Panginoon, nanalangin ka, pagkatapos nun, you know what you have believed in. Alam mo, head knowledge, and you feel it, and you know, we have hope after this life we'll go to heaven. Saan ka pa mangangamba? Long suffering o kaya patience. Naku po, medyo sablay ako dito. Kailangan nating manalangin. We are a work in progress. Marami tayong sablay. Pero alam nyo, ang pangako ng Panginoon, hindi nakasalalay sa ating faithfulness. Sabi, God is faithful and just to forgive us our sins. So hindi nakabase sa faithfulness natin. Kasi kung sa faithfulness natin nakabase, sasablay tayo, hindi tayo faithful. Mabuti na lang, God is faithful. At totoo siya sa sinasabi niya. So, palagi natin i-work out ang ating salvation every day. Gentleness or kindness. Sabi nga, it is better to be kind than to be right. Alam ko maraming war sa politics. Pero that's politics. Parang parang sabungan. Sasali ka ba sa sabungan? No, patawarin niyo po ako. Minsan nagfi-feed ako ng gusto ko at somehow when you're not on my side, baka ayaw mo na akong pakinggan ngayon. Pero ang Bible, ang katotohanan. Magpakumbaba tayo sa Panginoon. Be kind. Huwag na tayong sumali sa awayan ng politiko. Maging kind po tayo. Tayo po ay anak ng Diyos. Paano mo aawayin ang kind? No? Ang bait-bait, kind, awayin mo pa. Okay? These are heavenly treasures. These fruits of the Holy Spirit are heavenly treasures. Bakit? Kasi ito yung sinasabing hindi nananakaw, hindi nabubulok. Diba? Ang panalangin nga ng Panginoon, Thy kingdom come, Thy will be done on earth. Tignan ko yung notes ko, ano? Please bear with me, medyo sabog-sabog. John 10:10. Can we flash that? John 10:10. Okay. The thief cometh not but for to steal and to kill and to destroy. I am come that they might have life and that they might have it more abundantly. Thief, kills, and destroy. Yan po yung mga legalistic panahon ni Jesus Christ, mga Pharisees. Pero si Jesus give life and to have it abundantly. Gusto niya tayong maging masaya, to have a happy life, happy mind. So, dapat ang ating ini-instill sa ating isip ay yung mga magaganda. Sabi ng Pharisees, they ask, saan ba ang langit? Or saan ba ang kingdom of God? Luke 17:20-21. Luke 17:20-21. And when he was demanded of the Pharisees when the kingdom of God should come, he answered and said, the kingdom of God cometh not with observation. Hindi pala nakikita, hindi na-observe. Hindi ito isang structure. Sa verse 21, neither shall they
say, law here or law there, dito o doon, ang kingdom of God. Ang sabi ng Panginoong Jesus, the kingdom of God is within you. Ibig sabihin, ang kingdom of God is a state of mind. No, is a state of heart. Akala ng mga Pharisees, ito isang structure. Sabi nga ng kanyang prayer sa Matthew 6:10, Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. The kingdom of God is in your heart. Sa atin, saan natin tinanggap ang Panginoong Jesus? Saan natin tinanggap ang ating Panginoong Jesus? Sa ating puso. At ang pangako niya, Hebrews 13:5, I will never leave thee nor forsake thee. At ano daw ang regalo ng Diyos na tinanggap natin? Buhay na walang hanggan. Meron tayong buhay na walang hanggan na tinanggap natin. So nasa atin na yung buhay na walang hanggan. Meron na tayong eternal life. Ibig sabihin, we are now experiencing heaven because it's state of mind. It is logical to say the kingdom of heaven sa ating isip na na-experience natin dito pa lang sa lupa. Kapag ang kalooban, kapangyarihan, pag-ibig ng Diyos ay naghahari sa ating pag-iisip, sa ating puso, to the point that we are affected emotionally, meron tayong peace, joy, contentment, yan na nga po yung bunga ng Holy Spirit. Love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. These are heavenly treasures. Na pag tayo ay lumalakad sa Panginoon na merong magandang kalooban, lalo tayong nagagamit ng Panginoon. At lalo tayong nakapag-invest sa langit. Namamangha ako sa Panginoon, palagi akong nakakapag-win sa office. Kasi captured audience ko sila eh. Although nagpapaalam ako sa kanila, tapos na ang ating briefing, ngayon gusto kong mag-share ng salita ng Diyos. Kung gusto niyo pong umuwi, pwede na. Pero hinihiling ko kahit 10 minutes lang, makinig lang kayo sa akin. Nakikinig na po sila. At salamat sa Panginoon, siya po ay kumikilos. Nakikita ko po na meron ngang harvest. Mag-initiate lang tayo na i-share ang salita ng Diyos. Nakikinig po sila. One time, nung medyo meron pa akong takot mag-share, talagang punta muna ako sa toilet, patayin ko yung ilaw, luluhod ako, Panginoon. Mangusap po kayo sa kanila, ligtas niyo po sila, Panginoon. Gamitin niyo po ako na i-share ang yung salita, maintindihan nila, makonvert sila, magkaroon sila ng katiyakan ng langit. Tapos punta ako kagad doon, sisimulan ko na kagad. Ngayon po, automatic na. Meron na akong confidence. Alam ko nakikilos ang Panginoon. Nakakatuwa ang Panginoon. Ang naiisip ko, pag ang Kristiyano hindi nag-witness, crown niya dapat yun na ipepresent sa Panginoon sa langit. Alam niyo po, pag hindi kayo nag-witness, yung wiwitnessan niyo sana, merong mag-witness na iba. So nawalan ka ng crown na dapat sa'yo. Amen po ba? Yun po ang masakit. Kaya merong verse, di ba? There will be tears in heaven. Siguro ipapakita lahat sa langit what should have been. Kung ikaw ay nagpakumbaba at pinayagan mong kumilos ang Panginoon sa'yo, day after day. Because when you exercise, when you work out your salvation day after day, magiging lifestyle mo na. Pag meron akong dispatch, automatic witness na. Naging lifestyle na. Kasi sinimulan ko day after day. Hindi na struggle sa akin mag-witness. Nung una talaga namang luhod ako sa toilet. Pangalawa, ganun pa rin. Pangatlo, ganun pa rin. Pang-apat, ganun pa rin. Pang-sampu, ganun pa rin. Panginoon, tulungan niyo ako mag-witness. Ngayon, automatic na. Witness ka agad. Tumatanggap ka agad. Purihin ang Panginoon. So our lives must be full of fruits and not fault. Pag sarili mo ang iyong pipiliin, you will fail. Pag nagwagi ka man, hindi yon treasure in heaven. Dahil ikaw ang gumawa.
hindi ang Panginoon. It's not about me. It's about Him. Number 3, our lives must be full of faithfulness and not fake fullness. 1 Corinthians 4:2-5. Moreover, it is required in stewards that a man be found faithful. So 5, therefore judge nothing before the time until the Lord come, who both will bring to light the hidden things of darkness and will make manifest the counsels of the hearts, and then shall every man have praise of God. Maging faithful po tayo. Pag sinabing faithful, hindi lang Sunday, hindi lang pag meron kang pinagpe-pray, di ba pag pinagpe-pray ka talagang para ka masunurin, mas masunurin ka. Hindi lang pag nakatanggap ka ng blessing. Pag sinabing faithful husband, aba, that should be a lifetime. Diba? Pag sinabing faithful, tapos nung 80 years old siya, ng babae pa, sablay. Kasi ang pagiging faithful, lifetime. Because it is a lifetime commitment. Ang maging faithful tayo, day after day, every hour, every minute. Sabi ng asawa ko, ang favorite kong phrase is, moment by moment. So conclusion, ano ang laman ng puso mo ngayon? What's in your cup? Ito ba ay puno ng pagkagalit, pagkainggit, pamimintas, pagkapuot, pagsisinungaling, paninira ng kapwa, pagyayabang, pagkawalang respeto, pagkawalang takot sa Diyos? Kung anong laman ng puso mo, ay yun ka. Ngunit nais kong ipabatid sa iyo na hindi nais ng Panginoon na mapuno ka ng hindi magagandang pag-ugali. Ayaw ng Panginoon na manatili kang ganyan bilang anak ng Diyos. Bagkus ang nais ng Panginoon ay mapuno ka ng magagandang pag-uugali at asal bilang isang tunay na Kristiyano. Para natin magawa ito, we give in to the Holy Spirit. Panginoon, pangunahan niyo po ako ngayon. Kayo ang makita sa akin. Kasi kung pilit kang magpapakabait, pilit kang maging masunurin, mag-struggle ka. Kasi ikaw ata yun. Pero pag isuko mo ang Panginoon, isuko mo sa Panginoon ang buhay mo, day by day, kikilos siya sa iyo at siya ang nakikita. It's not about me. It's about Him. What's in your cup? Matthew 5:16. Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, maraming pong salamat sa inyong salita. Patawad po, Panginoon. Pinipili po namin ang aming sarili. Mga desisyon namin ginagawa, mga reaction namin, madalas hindi namin na-apply ang aming napakinggan sa inyong salita. Kaya naman kami ay talunan, Panginoon. Tulungan niyo po kami maging matalino, piliin kayo. Tulungan niyo po kaming magpakumbaba, piliin kayo. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na mawala ang aming yabang, piliin kayo. Sa araw-araw, Panginoon, sa bawat oras, sa bawat minuto, kayo ang makita sa amin. At ma-enjoy namin, Panginoon, ang blessing na nanggagaling sa inyo. Maging kaibigan kami sa inyo dahil tinuring nyo rin kaming kaibigan, Panginoon. Salamat, Panginoong Jesus, na anuman naging kami, nandiyan kayong faithful. Anuman na naging karumihan namin, hindi kayo nagbago, Panginoon. Mahal nyo pa rin kami. Kaya, Panginoon, from this day forward, tulungan nyo po kami na seryosohin ang aming Christian walk. Piliin kayo araw-araw, Panginoon. At makikita namin, ang sarap maging Kristiyano. Ang sarap in tune sa inyo.
Ang sarap. Ano man ang nangyayari sa paligid, meron kaming kapayapaan, meron kaming joy. Natututo kami magpasensya. Natututo kami magmahal. Maraming salamat po, Panginoon. Patuloy kayong mamunga sa aming buhay. And we overcome the world, we overcome the flesh, we overcome the devil. Because you have overcome, Panginoon. Habang nakayo ka nakapikit, kung naging blessing ang preaching ngayong hapong ito, bakit hindi kayo lumapit dito sa harapan at kausapin ang Panginoon? Ano man ang inilagay nyo sa inyong cup, masama o maganda, mula ngayon, i-practice natin. Fill your cup with heavenly treasures. Fill your cup with the fruit of the Holy Spirit. Be filled with the Holy Spirit. At ikaw ay magagamit niya sa marami pang bagay sa ikakaluwalhati ng Panginoon. Ikaw ba ay hindi pasensyoso? Ikaw ba ay magagalitin? Isuko natin yan sa Panginoon, araw-araw. Magigising ka na lang na overcome mo na pala. Marunong ka nang maging kind. Dahil ang Diyos na ang kumikilos sa'yo. Panginoon, maraming salamat po sa biyaya niyo, Panginoon. You give us things that we don't deserve. Purihin kayo, Panginoon. Minahal niyo kami. Nag-prepare para kayo ng mansyon sa langit. Ano man ang gawin namin dito. Ngunit, Panginoon, we can gather treasure. We can gather rewards. At meron kami may alay sa iyo habang buhay pa kami. Maraming salamat, Panginoon. Meron kaming pastor na nagpapatuloy. Meron kaming mga men na sumusuporta sa gawain. At kami, Panginoon, while we exercise, while we work out our salvation, help us gather treasure. Sa mga nag-forward, Panginoon, alam niyo po ang mga nasa puso nila. I-bless niyo po sila, Panginoon. Sa aming pag-uwi, darating na mga araw, help us to be strong. Make us choose you. We pray this in Jesus' name. Amen. Amen. Thank you, Brother Aris, sa message. So habang namimigay po ng offering envelope, ano po, this week po, atin na pong babayaran yung down payment of 50% dito po sa ating LED monitor. Na ang halaga niya po ay more than 500. No? So, more than 500,000. Pero mura na po dahil nung una po noong nilabas yan, 1,000,000 yung ganyang kalaki. So, nasa 50% na po ang binaba. Tapos sa Sunday afternoon din po, itutuloy na po natin yung ating pong Lord's Supper. This coming Sunday. Tapos, magpipreach na rin po ako. Tapos, October 31, wala po ako dito ng umaga. Dahil po speaker po ako doon sa church si Pastor Jason sa kanilang church anniversary. Kaya magpipreach yata dito si Brother Rolly Martin ng umaga. Sabi nila yun pinalo up ko lang, sinusugan ko lang. Ano po? Kaya amen. So, mapapakinggan po natin, no?
Actually po, habang nagpipreach ako daw, magmo-monitor ako dito para marinig ko po, no? So, yun po, no? Ating mga gagawin. So, panalangin nyo rin po. Dahil gusto ko na pong mahanda rin yung taas, yung, yung ating rooftop, malagyan ng mga ilaw na. Dahil meron po magdidibo sa November. No? Amen? Kaya, panalangin nyo po, magawa po natin lahat po yan. At yung ating LED nga na yan ay umabot sa ating church anniversary ng December. Tapos, ang first week po ng December, wala po uli ako dito. Ewan ko po kung sino, baka bigla si Brother Teddy naman na mag-preach dito. Dahil na-invited naman po ako, bayad po tayo kay Pastor De Vega, yun naman po ang kanilang church anniversary. Na actually po, nire-request po ni Pastor De Vega, ito pong pamilya ni Brother June, Soriano sumama sa akin, pakantahin daw sila. Kapag pray natin, gumaling na yung boses ni Sister Ria, no? Dahil kung hindi, puro si Brother June ang magsosolo. Tapos magjujuwit po sila ni Moti, magtitriyo sila ni Bea. Tapos ang magkukumpas ganon, si Mami Ria. Pag hindi pa umayos. Na-request po kasi yun, ano? So yun po, ang ating po mga magiging activities po before end of this year. So patuloy lang po tayong manalangin. So, congratulations din sa mga quarantine babies natin o pandemic babies. Hindi natin alam kung anong tatawagin yun, ano? So, meron pong dalawa. Madadagdag na naman sa ating church. Purihin ang Panginoon. Kaya nga, kung ayaw nyong mag-soul winning, mag-anak na lang kayo. Damihan nyo. Di po, no? So, salamat po sa patuloy na suporta po, no? Amen. So, wala na po akong mga ibang sasabihin pa po, no? So, patuloy na lang natin pag-pray sila Len, Nanay Letty, si Dang. Parang pagaling na rin sila, no? So, hopefully sa Sunday, baka makasama na sila ng first, natin, ang ating Lord's Supper. Okay, so, magmula po ngayon, bawal na pong ma-COVID tayo. Na hindi na natin hahayaan si COVID makasapasok sa ating church, ano? At ang AITF nagbigay na rin ng na yung 65 years old tapos 17 pababa ba yun? Pwede na raw gumala. Pero point to point. Kung sasakay ko yun ng bus, no? Kung halimbawa sasakay ko ng Marilao, tapos yung bus hanggang Monumento, yun lang. Hindi ka pwedeng doon. So, yun po, no? Ang sabi po nila. Kaya baka raw by December, magiging merry na ang ating Christmas. Ano po? So, pwede na rin daw magsimbang gabi. Yan po, ang mga naririnig ko lang sa news. Ano po? So, tayo po ay nasa Jeremiah 6:6 na po. Kaya bukas, Jeremiah 7, na nakakala niyo po si Jeremiah kasi, siya po yung weeping prophet. Iyakin po ito, mga kapatid, iyakin. Kaya nga meron siyang sinulat na lamentation pa. Pero makikita niyo po yung puso niya, it's not really for Jeremiah, kung hindi yung nation Israel, di ba? Paano po sila ng lamig na sa Panginoon. So, ang gaganda po yun, very exciting po, na siyempre blessing and challenging yung pong aklat na yan. So, samahan niyo kami kung sakaling hindi pa kayo nag-uumpisa para makahabol kayo. 2 chapters a day po kayo para makahabol. Ano po? So, pag nagustuhan nyo naman yung binabasa nyo po, kahit po 3 chapters pa nga, everyday, bitin ka pa eh. So, yun po, ang ating pong mga dapat ginagawa po ngayon. Okay, so tawagin na po natin yung ating mga ushers. Tayo po lahat ay tumayo. At yung mananalangin, tawagin na po natin.
Yung po ngayong week nga po pala nito, magkakaroon ng ocular, ano? Sila Brother Andrew na Brother Boom, sila na po ang haharap doon sa mga doon sa kumpanya na magkakabit ng LED. Hindi na po ako dahil hindi ko naman naiintindihan kung sabihin ganito. Wala rin naman ako maintindihan. Ilalagay na lang natin sa mga nakakaintindi. Sige po, tayo po yung manalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po ay patuloy na lumalapit sa inyo, Panginoon. Nagpupuri, nagpapasalamat. Lord, kami po ay nagpapasalamat, Panginoon, sa maghapong pananambahan na inyo pong pinagkaloob sa amin. Maraming salamat po, Panginoon, sa mga salita niyo po na aming pong narinig. Tunay nga po na patuloy po itong nagiging encouragement at guidance sa aming mga buhay. Aming pong dalangin, Panginoon, na ang inyo pong salita ay patuloy na mamutawi sa aming mga buhay. Lord, sa dako pong ito bilang bahagi ng aming pag-worship sa inyo, aming pong dalangin ay bless niyo po ang aming mga tithes and offerings. Salamat po, Panginoon, sa patuloy po na pagpo-provide ng aming mga pangangailangan sa aming araw-araw na buhay. At bilang pasasalamat, Panginoon, kami po ay magbabalik ng aming mga tithes and offerings at aming pong dalangin na patuloy po itong magamit, Panginoon, at the furtherance of thy word. At Panginoon, sa amin pong patuloy na gagawin, kayo pong siyang aming maitaas, pinupuri ka po namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Alam niyo po, yung mga blessing pa talaga nung naranasan nag-COVID po kami. Nadagdag lang yan habang nag-offer ka yan. Kaya nga sinabi ko, kamay ng Panginoon eh. Nung Sunday po na yon, na kami po yung magpapa-x-ray, nagpunta po kami tatlo. Doon po sa may Kawayan Doctors. I-x-ray yung kami na walk-in, yung nga lang, ang kailangan daw magbayad doon sa cashier, hindi positive. Tatlo kami positive. Kaya sinabi ko pong sinalansa ng Panginoon, tama-tama sila Rabay, sila Pia at Sidang, ando doon. Kaya sabi ko, Rabay, medyo pwede ba kayo abalahin? Ikaw muna magbayad. Dahil kailangan daw, negative ang magbabayad. Biro niyo po. Hindi naman, ewan ko, no? Kasi dapat pupuntahan namin si Yanga. Pero doon kami nilid ng Panginoon